Hello, kamusta ka at welcome back sa channel ko. Palagi ba kayong nag-aaway? Yung tipong konting kibot lang, may tampuhan agad. Minsan simpleng, kumain ka na ba? Nauuwi pa sa malamig na sagutan. Minsan naman hindi dahil may malaking problema, kundi dahil pareho na lang kayong pagod. Pagod sa trabaho, pagod sa buhay, pagod sa expectations. Tapos pag uwi mo, imbes na pahinga, away pa ang bubungad. Ang sakit, no? Kasi minsan mahal nyo naman talaga isa't isa. Hindi naman kayo traidor, hindi naman kayo walang pake. Pero bakit parang habang tumatagal, mas madalas ang init kaysa lambing? Bakit dati simpleng usap lang, ngayon parang bawat conversation may kasamang contest kung sino ang tama? At alam mo kung ano nakakatawa minsan? Yung mga couples na sobrang mahal ang isa't isa, sila pa yung madalas mag-away. Kasi doon may emotions, doon may expectations, doon may attachment. Kaya kapag nasaktan, mas masakit. Kapag hindi naintindihan, mas mabigat. Pero ito ang importante maintindihan mo. Hindi lahat ng away, sign na hindi na kayo para sa isa't isa. Minsan ang away, sign lang na pareho kayong hindi marunong magpaliwanag ng sakit nyo. Kaya kung pakiramdam mo, paulit-ulit na lang kayo nagkakabanggaan ng partner mo. Pakinggan mo to. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto sa relasyon. Walang ganon. Kahit yung couples na sweet sa Facebook, minsan nagtatampuhan din yan dahil lang sa scene. Tao lang tayong lahat. Ang pag-uusapan natin dito, paano ba huminto yung paulit-ulit na cycle ng away? Yung tipong pareho kayong sugatan, pero pareho rin kayong matigas. Paano ba maintindihan ang isa't isa nang hindi laging nauuwi sa sigawan, sumbatan, o katahimikan na mas masakit pa minsan kaysa galit? Kasi alam mo, maraming relasyon ang hindi naman nasisira dahil sa malaking kasalanan. Nasasira sila sa maliliit na bagay na paulit-ulit pinapabayaan. Yung hindi pakikinig, yung sarcastic na sagot, yung bahala ka, yung pride na ayaw bumaba. Parang pader yan eh. Isang hollow block kada away. Hanggang sa hindi nyo namamalayan, may pader na pala sa pagitan nyo. At isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit laging may away sa relasyon. Hindi talaga yung problema mismo, kundi yung paraan ng pag-handle nyo sa problema. Halimbawa, may babae na gusto lang naman marinig na naiintindihan siya. Pero ang lalaki, automatic problem solver mode agad. Sasabihin, di wag mo isipin. O kaya, ganun talaga. Sa isip ng lalaki, tumutulong siya. Pero sa babae, parang wala siyang kakampi. Ganun din minsan sa lalaki. Gusto lang naman niya ng katahimikan saglit kasi stress siya. Pero sa partner niya, ang dating, iniiwasan mo ako. Kaya hahabulin siya ng issue, hanggang sa lalong umiinit. Minsan hindi kayo magkaaway dahil masama ang isa't isa. Magkaiba lang talaga kayo ng paraan para humingi ng pagmamahal. At eto pa ha, hindi lahat ng pagkakataon kailangan may manalo sa argumento. Kasi kapag relasyon ng laban, pag may isang talo, pareho kayong talo, isipin mo yon. Ano bang silbi na napatunayan mong ikaw ang tama kung pareho naman kayong hindi nag-uusap pagkatapos? Ano bang prize sa pagiging winner kung nawawala naman yung closeness nyo? Minsan kailangan mo tanungin sarili mo habang nakikipag-away ka. Gusto ko bang maintindihan ako? O gusto ko lang manalo? Malaking difference yon. Kasi maraming tao, habang nakikipag-usap, hindi nakikinig para umintindi. Nakikinig sila para maghanap ng isasagot, kaya wala talagang nangyayari. Parang dalawang abogado na parehong gustong manalo sa korte. Hindi naman courtroom ang relasyon. Dapat safe place yan. At alam mo yung isa pang nakakasira, yung pag-iipon. Nako, delikado yan. Yung kunwari okay ka lang, tahimik ka lang. Pero deep inside, naiipon na pala lahat. Yung disappointment mo nung nakalimutan birthday mo. Yung hurt nung hindi ka pinagtanggol. Yung pagod mo na feeling mo ikaw na lang lagi umiintindi. Tapos isang araw, dahil lang hindi nahugasan yung plato, boom, parang bulkan. Mapapaisip yung partner mo. Grabe naman reaction mo. Pero ang totoo, hindi naman talaga yung plato yung dahilan. Matagal nang may dinadala. Kaya importante talaga sa relasyon yung marunong kayo mag-communicate bago pa lumala. Hindi yung mag-uusap lang pag galit na. Kasi kapag mataas na emosyon, minsan kahit mahal mo yung tao, nakakabato ka ng salitang hindi mo naman talaga gustong sabihin. At alam mo kung ano pinaka-weird sa tao? Minsan mas mabait pa tayo sa stranger kaysa sa partner natin. Sa waiter, polite tayo. Sa katrabaho, mahinahon tayo. Pero sa taong mahal natin, doon tayo mabilis uminit. Bakit?
Kasi kampante tayo na hindi tayo iiwan. Kaya minsan, nakakalimutan natin maging gentle. Pero tandaan mo to, hindi porket mahal ka ng tao, unlimited na ang pasensya niya. Kaya malaking bagay yung simpleng paraan ng pagsasalita. Yung tono mo, yung choice of words mo. Kasi minsan hindi naman yung message ang masakit, kundi yung delivery. Pwede mong sabihin yung parehong concern ng hindi nananakit. Imbes na, wala ka talagang kwenta. Pwede namang, nasasaktan ako kapag ganito nangyayari. Ramdam mo yung difference? Yung una attack, yung pangalawa honesty. At mas madaling ayusin ang problema kapag hindi na de-defend yung ego ng kausap mo. Kasi pag inatake mo agad ang pagkatao ng tao, automatic magsasara yan, kahit may point ka pa. Alam mo minsan ang relasyon parang pagmamaneho sa mahabang biyahe. Hindi maiiwasan yung lubak, hindi maiiwasan na minsan mawala sa tamang daan. Pero kapag pareho kayong marunong humawak ng manibela, makakarating pa rin kayo. Ang problema, minsan parehong gustong maging driver. Parehong gustong kontrolin lahat, parehong ayaw magbigay. Hindi pwede yon. May moments talaga na kailangan mo piliin ang kapayapaan kaysa pride. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil importante sa iyo yung relasyon. Kasi ang totoong mature sa relasyon, hindi yung marunong sumagot, yung marunong kumalma kahit pwede siyang sumabog. At doon mo marirealize na minsan, ang pinakamalaking tulong sa relasyon, hindi matinding advice, kundi simpleng pag-intindi na may pinagdadaanan din yung tao sa harap mo. Minsan kasi nakakalimutan natin na yung partner natin, tao rin. Hindi dahil sanay siyang ngumiti, ibig sabihin okay siya. Hindi dahil tahimik siya, ibig sabihin wala siyang iniisip. At hindi dahil strong siya dati, ibig sabihin hindi na siya napapagod. Kaya minsan kapag mainit na yung usapan, subukan mong huminto saglit. Hindi para umiwas, hindi para manlamig, kundi para hindi kayo makapagbitaw ng salitang pareho niyong pagsisisihan. Kasi totoo lang, may mga sugat na naghihilom. Pero may mga salita rin na kahit ilang beses kang mag-sorry, naiiwan pa rin sa isip ng tao. Alam mo yung iba, hindi naman nila maalala buong away nyo eh. Pero naaalala nila yung exact words na sinabi mo nung galit ka. Yung wala kang silbi, yung nakakapagod ka, yung sana hindi na lang tayo. Kaya dapat talaga marunong kang mag-control ng emosyon mo. Hindi para pigilan yung feelings mo, kundi para hindi masira yung taong mahal mo habang nasasaktan ka rin. At isa pa sa dahilan kung bakit paulit-ulit ang away ng maraming couples. Pareho silang naghahanap ng kakampi pero walang gustong umintindi. Kapag nag-open up yung isa, ang bilis mag-defend nung isa. Ikaw nga ganito. Kasi ikaw na una. Bakit ako lang? Parang imbestigahan agad, hindi pakinggan. Subukan mo minsan yung simpleng, gets ko bakit ka nasaktan. Alam mo, minsan yun lang gusto marinig ng tao. Hindi solution, hindi lecture. Validation lang na naiintindihan mo siya. Kasi kapag pakiramdam ng tao na pinapakinggan siya, kusay ang kakalma. Pero kapag feeling niya, kailangan pa niyang ipaglaban yung nararamdaman niya, lalong lalaki yung away. At ito pa hindi lahat ng problema kailangang ayusin agad-agad. Minsan ang kailangan lang muna pahinga. Kasi may mga away na hindi naman talaga issue ng relasyon. Burnout lang, stress lang, kulang sa tulog, pressure sa pera, problema sa pamilya, tapos nadadala sa relasyon. Parang cellphone yan eh. Kahit gaano kaganda ang unit, kapag low bat, mabagal mainitin at madaling maghang. Ganon din tayo. Kaya importante rin na alagaan nyo sarili nyo individually. Kasi mahirap magmahal ng maayos kapag ubos ka na. At ito pa isang bagay na medyo masakit tanggapin. Minsan hindi ka na talaga galit sa present issue. Galit ka na dahil pakiramdam mo matagal ka nang hindi na-appreciate. Yung tipong, ako na naman ba? Ako na lang lagi umiintindi. Napapansin mo pa ba effort ko? Doon nag-uumpisa yung emotional distance eh. Hindi sa isang malaking away, kundi sa pakiramdam na invisible ka na. Kaya huwag niyo tipirin ang appreciation sa relasyon. Hindi porket matagal na kayo, titigil na kayo sa pag-thank you. Hindi porket asawa mo na, hindi mo napupurihin. Hindi porket sanay na kayo sa isa't isa, magiging robotic na lahat. Ang relasyon parang halaman. Kapag hindi dinidiligan, unti-unting nalalanta. At minsan yung simpleng, salamat ha, na-appreciate kita. Pagod ka no? Sige ako na bahala. Grabe epekto niyan. Minsan yan pa nga yung mas nakakaiyak kaysa sa mamahaling regalo eh. Kasi ang gusto lang naman talaga ng karamihan, maramdaman na hindi sila nag-iisa. At alam mo kung ano pa nakakasira, yung sobrang taas ng ego. Nako, delikado yan. Yung pareho kayong naghihintayan kung sino unang magsusorry. Parehong tahimik, parehong may pride.
hanggang sa tumatagal ang tampuhan dahil lang walang gustong magpakumbaba. Isipin mo kung mahal mo talaga yung tao, bakit parang competition lagi? Hindi naman nakakabawas ng pagkatao ang pagsorry. Ang totoo nga niyan, mas mature yung marunong umamin ng mali. Kasi ang tunay na strength hindi yung kaya mong sumigaw, yung kaya mong kontrolin sarili mo kahit nasasaktan ka. May mga taong sobrang galing magsalita kapag galit. Pero hirap na hirap magsabi ng pasensya ka na. At minsan yun lang talaga ang kailangan para matigil yung bigat. Pero syempre, hindi ibig sabihin na lagi ka na lang magpapakumbaba kahit mali na ginagawa sa'yo. Magkaiba ang pagiging mature sa pagiging doormat. Kapag paulit-ulit kang binabastos, minamaliit, o sinasaktan emotionally, ibang usapan na yon. Ang healthy relationship hindi perfect, pero parehong willing mag-improve. Kasi kung isa lang lagi ang nag-a-adjust habang yung isa kampante lang, mapapagod talaga yung isa. Dapat teamwork yan Hindi ikaw laban sa akin. Dapat tayo laban sa problema. Malaking difference yon. At isa pa, huwag niyo gawing habit yung pagdadala ng ibang tao sa away niyo. Yung bawat tampuhan, ipopost sa Facebook. O kaya lahat ng kaibigan alam problema niyo. Kasi habang galit ka, pwede kang magkwento. Pero pagkatapos niyong magkaayos, yung image ng partner mo sa ibang tao, sira na. Hindi lahat ng problema kailangan ng audience. Minsan ang relasyon parang kandila. Kapag sobra daming nakikialam na hangin mula sa ibang tao, mas madaling mamatay yung apoy. Mas okay pa minsan na kayong dalawa muna mag-usap ng maayos, tahimik, walang spectators, walang kampihan. At alam mo yung isa pang mahirap? Yung mga away na hindi naman talaga tungkol sa present. Halimbawa, nagselos ka ng sobra hindi dahil may ginawa siya ngayon, kundi dahil nasaktan ka dati. O kaya mabilis kang magalit dahil lumaki kang puro sigawan sa bahay nyo. Minsan yung dala-dala nating past trauma, nadadala natin sa current relationship nang hindi natin napapansin. Kaya importante rin na kilalanin mo sarili mo, tanungin mo sarili mo, bakit ba ako ganito mag-react? Saan nanggagaling tong takot ko? Bakit ang bilis ko matrigger? Hindi lahat ng sugat kasalanan ng partner mo. May mga laban din tayong kailangan harapin sa sarili natin. At habang tumatagal, marirealize mo, ang relasyon hindi lang tungkol sa paghahanap ng tamang tao. Tungkol din yan sa pagiging tamang tao habang nasa relasyon ka. Kasi kahit gaano kabait ang partner mo, kung dala-dala mo palagi yung galit, pride, at unresolved pain mo, mahihirapan talaga kayong maging payapa. At minsan ang tunay na pagmamahal hindi yung laging sweet. Minsan pagmamahal yung pinipili mong ayusin sarili mo para hindi mo masaktan yung taong mahal mo. Yun yung mature love. Hindi puro kilig, may responsibility, may awareness, may effort araw-araw. Kasi sa totoo lang, madaling magmahal kapag okay lahat. Ang mahirap, magmahal kapag pareho na kayong pagod pero pinipili nyo pa ring magstay ng may respeto. Kasi dun talaga nasusukat ang relasyon Hindi sa monthsary, hindi sa matching profile picture, hindi sa sweet captions na forever, kundi sa paraan nyo kung paano nyo hinahandle ang isa't isa kapag pareho na kayong emotionally drained. Yung tipong galit ka pero ayaw mo pa rin siyang bastusin. Nasasaktan ka pero ayaw mo siyang durugin gamit ang salita. Pagod ka pero marunong ka pa rin magtanong ng okay ka lang ba? Alam mo, habang tumatagal ang relasyon, unti-unting nawawala yung excitement ng bago. Normal lang yon. Hindi naman pwedeng araw-araw honeymoon phase. Darating talaga yung panahon na mas makikilala nyo ang totoong ugali ng isa't isa. Yung flaws, yung bad habits, yung mood swings, yung mga insecurities na dati tinatago pa. At doon pumapasok yung totoong challenge. Kasi madaling mahalin ang taong masaya palagi. Pero paano kapag tahimik na siya? Paano kapag irritable? Paano kapag nawawalan siya ng confidence sa sarili niya? Nandiyan ka pa rin ba? At syempre, dapat ganun din siya sa'yo. Kaya mahalaga talaga sa relasyon yung emotional safety. Yung pakiramdam na pwede kang maging vulnerable nang hindi ka huhusgahan. Yung pwede mong sabihin na, pagod na ako, natatakot ako, nasaktan ako, nang hindi ka pagtatawanan o babaliwalain. Kasi maraming tao, hindi naman talaga naghahanap ng perfect partner Ang gusto lang nila, pahinga. Yung taong hindi dagdag stress sa buhay. Yung kahit magulo ang mundo, pagdating sa relasyon, may katahimikan pa rin. At minsan, dun nagkakaproblema ang maraming couples. Pareho silang gustong mahalin, pero parehong nakakalimot paano magmahal ng maayos. Kasi ang pagmamahal hindi lang feeling, skill din yan. Oo, skill.
Natututunan ang pakikinig. Natututunan ang pagiging patient. Natututunan ang tamang communication. Hindi porket mahal mo yung tao, automatic marunong ka na sa relasyon. Kaya nga minsan, kahit mahal nyo isa't isa, hindi pa rin enough kung parehong hindi willing mag-grow. At ito pa ang isang bagay na kailangan maintindihan ng maraming tao. Hindi ka kaaway ng partner mo. Kapag umiiyak siya, hindi ibig sabihin drama lang yan. Kapag tahimik siya, hindi ibig sabihin wala siyang pake. At kapag nagkamali siya, hindi ibig sabihin masamang tao agad siya. Minsan kailangan mo rin tingnan yung partner mo hindi bilang kalaban, kundi bilang taong may sariling takot, sariling pagod, sariling pinagdadaanan. Kasi kapag compassion ang pinairal mo kaysa ego, ibang klaseng lambot ang pumapasok sa relasyon. At alam mo kung ano madalas nakakasakal? Yung gusto mong magbago agad yung tao according sa gusto mo. Dapat ganito ka. Dapat ganito ginagawa mo. Bakit hindi ka tulad ng iba? Nako, mahirap yan. Kasi hindi mo trabaho baguhin buong pagkatao ng partner mo. Ang trabaho mo, tulungan siyang maging better nang hindi nawawala yung respeto niya sa sarili niya. At syempre, ganun din dapat siya sa'yo. Hindi kontrol ang pagmamahal. Hindi mo kailangan manigaw para pakinggan. Hindi mo kailangan mang-manipulate para piliin ka. Hindi mo kailangan magpaawa para lang mahalin. Ang healthy love, may freedom huminga, may trust, may respeto. At kung may isa mang bagay na dapat tandaan ng mga couples na palaging nag-aaway, ito yun, hindi kayo magkakampi dahil pareho kayong perfect. Magkakampi kayo dahil kahit hindi perfect, pinipili nyo pa ring ayusin. Araw-araw, paulit-ulit, kahit minsan nakakapagod. Kasi ang relasyon parang bahay. Hindi sapat na maganda lang nung umpisa. Kailangan inaalagaan habang tumatagal. Nililinis, inaayos kapag may sira. Kasi kapag pinabayaan mo, kahit gaano pa kaganda dati, masisira rin. Ganon din ang love. Kailangan effort, kailangan consistency, kailangan maturity. At minsan, kailangan mo rin matutunan yung simpleng pagbitaw sa maliliit na bagay. Hindi lahat kailangang gawing issue, hindi lahat kailangang palakihin. May mga pagkakataon talaga na mas importante ang peace kaysa pagiging tama. Kasi habang tumatanda ka, marirealize mo na ang sarap pala ng relasyon na tahimik, hindi toxic, hindi roller coaster. Hindi yung isang araw sobrang sweet tapos kinabukasan parang giyera. Nakakapagod yun eh. Mas masarap yung stable, yung kampante ka. Yung alam mong kahit may misunderstanding, hindi kayo magwawasakan ng pagkatao. At oo, normal pa rin mag-away paminsan-minsan, kahit gaano pa kayo ka-mature. Pero ang difference ng healthy couple at toxic couple, yung healthy, marunong bumalik sa isa't isa ng may respeto. Hindi nila ginagamit yung weakness ng partner nila para manakit. Hindi sila nananadya. Hindi nila ginagawang weapon yung pagmamahal. Kasi alam nila, ang goal hindi manalo sa argumento. Ang goal ay hindi mawala ang connection. At kung pakiramdam mo ngayon, parang pagod na pagod ka na sa paulit-ulit na away. Gusto kong tandaan mo to. Hindi pa huli ang lahat habang pareho pa kayong willing makinig. Habang pareho pa kayong marunong umamin. Habang may respeto pa. Habang may care pa kahit galit. Kasi doon nagsisimula ulit ang paghilom. Hindi sa pagiging perfect, kundi sa pagiging honest na nasasaktan tayo. Pero gusto pa rin nating ayusin. At minsan yun na yung pinakamagandang klase ng pagmamahal. Hindi yung walang problema, kundi yung relasyon na kahit maraming problema, hindi nyo piniling sirain ang isa't isa. Kaya kung may partner ka ngayon, yakapin mo minsan, lambingin mo, kausapin mo ng maayos. Huwag hintayin na puro away na lang bago kayo matutong makinig sa isa't isa. Kasi ang daming relasyon ang nasisira hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil parehong napagod na hindi maintindihan. At para sa mga nanonood ngayon na dumadaan sa mabigat na relasyon, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Maraming couples ang dumaan sa ganitong phase. Yung akala nila katapusan na, pero kailangan lang pala nila matutong mag-usap ng mas mahinahon at mas totoo. Kaya huwag puro pride, huwag puro galit. At huwag mong kalimutan na yung taong kaharap mo, minsan hindi ka naman talaga kinakalaban. Nasasaktan lang din siya. Kung nakarelate ka dito, pwede mong i-share sa comments yung natutunan mo o yung realization mo tungkol sa relasyon. Baka may ibang tao rin na kailangan makarinig ng kwento mo. At kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan tungkol sa love, relationships, at life lessons na totoo at walang plastikan, mag-like ka na rin at mag-subscribe sa channel. At lagi mong tandaan, ang matibay na relasyon hindi nabubuo sa kilig lang. Nabubuo yan sa respeto, pag-intindi, at pagpili sa isa't isa kahit sa mga araw na mahirap magmahal.
Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod.